Problema ng ilang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang mapagkukuna ng pangunahing pangangailangan, kabilang po ang pagkain at malinis na tubig. Balitang hatid ni Maki Pulido. Takbuhan ng mga residente pagdating ng relief goods sa Barangay Tango sa Glan, Sarangani. Dinumog ang inihatid na tubig at bigas. Ay, salamat kaya ng pagkaon. Pang-apat na araw ng hirap ang mga residente sa mga pangunahing pangangailangan. Ito po ay ilang araw nyo ng hawak. Dalawang araw, ma'am. Yan lang po, pagtsagaan na lang po, ma'am. Basta mabasa na lang yung bibig namin sa tubig, okay na sa amin. Diretso ng biyahe mula General Santos City hanggang poblasyon ng Glan, Sarangani matapos magdamagang ayusin ito ng DPWH. Nakatawid na hanggang sa poblasyon ng Glan ang 5 truck ng DSWD na may dalang relief goods. Pero may mga residenteng humihingi pa rin ng tulong sa gilid ng kalsada. Hindi naman daw kasi sila makapunta sa poblasyon dahil wala ng gas sa mga motorsiklo nila at masyadong malayo para lakarin. Aabuti naman ng 100 pesos ang balikang pamasahe. Kailangan po namin yung tubig. Yung deep well po, ang lumalabas ay putik na. Yung mga barangay captains natin nagpuntahan na. So we have started already distributing relief goods to the barangays. Partially opened na ang isang bahagi ng highway na landslide kaya na-isolate mula sa poblasyon ang 8 barangay. Bago yan, kailangang maglakad sa mabatong baybayin para malampasan ang landslide at maabot ang 8 barangay. Binuhat ang ilang motorsiklo para maitawid. Kung low tide daw, tulad ngayon, ay malalakaran ito ng mga residente na gustong malampasan yung landslide dun sa may kalsada. Kaya pagka low tide ay sinasamantala nila yung panahon para may tuloy yung kanilang biyahe. Nakasabay naming maglakad si Margie Morales, principal ng Leonard Young National High School sa barangay Big Margus. I have to check the school, ma'am, kung anong situation kasi nangingi ng detalye yung DepEd para ma-assist kung pwede pa bang pasukan ng mga bata or Itong 4 na gusaling ito ay ginagamit ng halos 1,600 na high school students. Pero sa obserbasyon ng mga guro ay bahagyang lumubog yung 4 na gusaling ito, kaya medyo tabingi. Kaya sana raw ay magsagawa ng inspeksyon ng isang structural engineer para makita kung ligtas pa ba na gamitin ito ng mga estudyante. Sa barangay Small Margus, mahigit 200 bahay ang gumuho kaya di na matirhan, karamihan sa gilid ng dagat, ayon sa kapitan ng barangay. Ang ilan, mga trapal ang ginamit na pansamantalang silungan. Ang kuryente nito wala na, okay lang yun. Kahit matagal pang kuryente, yung pagkain lang, tubig at sa kamadaanan namin ang mga bahay sa mga tao na tinitirahan. Walang mapagkakitaan ng maraming residente na landslide ang marami sa kanilang mga tanim sa bukid at hindi makapaglayag ang mga mangingisda. Ang fuel, ma'am, hindi na makapasok dito, ma'am. Kaya mangingisda namin, ma'am, kailangan ng fuel kay sa makina, walang fuel. Kahit ngayon, ma'am, mga motor namin standby na kaya wala na nagbinta ng wala na, hindi man makapasok. Dahil wala pang nakakarating na tulong, naitatawid daw nila ang mga hamon dahil sa bayanihan. May pananghalian ng pamilya ni Zerley dahil binigyan siya ng ulam ng kanyang kapitbahay. Bandang hapon, sinabi ni Mayor James Yap na madaraanan na ang isang lane ng highway, kaya masisimulan na rin ang paghatid sa kanila ng tulong. So yung kapitan doon papunta na rin dito para kumuha na rin ng relief good nila. Ayon sa DSWD, mahigit 80,000 pamilya ang apektado ng lindol sa mahigit 300 barangay. Tumulong ang Philippine Air Force sa pag-airlift ng tulong sa mga lugar na hirap abutin gaya ng Glan at Balut Island. Nakatulong din ang ilang volunteer truck mula sa pribadong sektor. We have already released a total of 20,780 family food boxes and 1,546 combination of non-food items. Gumamit din ng helicopter para maghatid ng tulong sa 3 isolated na barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa Balut Island, sa labas pa rin natutulog ang ilang residente na nawasak ang tahanan. Sa General Santos City, na-recover na ang 3 empleyadong natabunan sa gumuhong supermarket. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News. Friday latest mga mare at pare, grateful at mas focused ngayon si Kapuso Drama King Dennis Trillo sa taping ng kanilang upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo.
Chika ni Dennis sa inyong kumare, maayos na kasi ang kondisyon ng kanyang anak na si Calix matapos masangkot kamakailan sa vehicular accident. Itinuturing nilang miracle ang nangyari dahil kaunting galos at bali lang ang natamo ng anak ng isang fencing athlete. And speaking of work, gaganap si Dennis na isang cold-blooded killer na si Egay sa Hari ng Tondo. Makakasama niya sa serye si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid na nakatrabaho rin niya sa Kapuso award-winning film na Green Bones. Sa kanilang pilot week, malalaking eksena raw sa loob ng kulungan ang dapat na abangan. Dito makikita nyo kung gaano siya ka-trained, makipaglaban sa kahit na anong sitwasyon. Dahil syempre itong ginagawa namin ni Ruru talaga ma-action to. Pero bukod dun sa action, makikita nyo yung mga puso ng characters dito. Ipinasara muna ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw Aurora ang resort kung saan nalunod ang dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Ang may-ari ng resort at ang iba pang nasa training ipinatatawag din ng pulisya. Balitang hatid ni June Veneracion. Isang candle lighting vigil ang isinagawa sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University bilang pag-alala kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naroon ang Ateneo men's basketball team kasama ang head coach sa si Tab Baldwin. Ito ang unang public appearance si Baldwin mula nang mangyari ang trahedya sa Dipakulaw Aurora kung saan nalunod ang dalawang basketball players. Ipinasapina na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa training. Gayon din ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang training, ang lokal na pamahalaan at driver ng bus na sinakyan ng team. Inaalam ng CIDG kung sino ang may criminal liability. The CIDG under the law has contempt powers. We're asking them nicely in the interest of justice kasi may dalawang taong namatay. We wanted it to be always to be an airtight case so that we can also give justice doon sa pamilya. Humiling na rin ang CIDG sa Department of Justice para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga tinawag nilang persons of interest. Pero hindi na nila pinangalanan ang mga ito. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga hindi pinangalalang school official na kasama raw sa naghatid sa team sa Dipakulaw. What we are trying to establish is the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes. Ipapatawag din ng PNP CIDG bilang mga testigo ang mga dating player ng Ateneo men's basketball team na nakaranas din ng hirap sa team building at training sa probinsya ng Aurora. Nang mangyari ang trahedya noong Lunes ng hapon, kabilang daw sa mga inabutan ng mga police investigator sa pinangyarihan ng insidente si Coach Baldwin. Nasaan po ba si Coach Tab Baldwin nung naabutan po ng mga investigator nyo? Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Pero hindi na raw nagawa ng mga investigador na makausap si Baldwin. Sa halip ay dalawang miyembro na lang ng coaching staff ang humarap sa kanila. Hiniling din ng pamilya ni Baterbonia ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin. Sa kopya ng sulat na ibinigay ng kanilang abogado sa GMA News, sinabing hawak ni Baldwin ang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyaring training. Ang kanyang pananatili sa bansa ay kailangan para mapigilan ang anumang delay o pagkawala ng ebidensya. Sinapi na rin si Baldwin ng Department of Labor and Employment para masuri ang kanyang employment status bilang dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas. Tanong ng chairman ng Philippine Sports Commission na si Patrick Gregorio sa isang pahayag, nasaan ba raw si Baldwin at bakit hindi siya nagsasalita? Ang nangyari daw ay isang national concern. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga namatay na atleta at mga Pilipino, kailangan daw lumabas si Baldwin. Sa pahayag ng Ateneo de Manila University, sinabi nitong sila mismo ang humiling kay Baldwin na huwag munang magbigay ng mga pahayag. Ito raw ay para mahayaan munang umusad ang mga opisyal na proseso at malaman ang tunay na nangyari. Ang pananahimik daw ni Coach Baldwin ay hindi dapat ituring na wala siyang pakialam o malasakit. Inuuna lang daw ng universidad ang paghilom at due process bago ang pagtalakay ng isyu sa publiko. Pagkatapos ng masakit na nangyari, pinayuhan daw nila si Baldwin na tutukan ng emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na naapektuhan ng insidente. Gayon din ang kanyang sariling pagdadalamhati. Ayon sa Ateneo, rerepasuhin din daw nila ang mga umiiral na athletic protocols.
Batay sa mga nakuha nilang impormasyon sa mga nasa team building, nagko-conditioning exercises ang grupo sa mababaw na bahagi ng dagat nang bigla silang hampasin ng malalaking alon. Nakaahon daw ang ibang players, pero natangay sina Baterbonia at Adili. Pagdiin ng Ateneo, walang anumang weights o pabigat na ginamit sa aktibidad. Siniguro ng universidad na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyong ginagawa ng mga otoridad. Habang umuusad ang investigasyon, nakalive din sina Baldwin at team manager na si Epoch Kimpo. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang Commission on Higher Education. Nakipagpulong sila sa Ateneo de Manila University Crisis Management Team. At dito nalaman na 24 ang student athletes na kasama sa team building at training camp. 7 ang mga coach at staff members. Sabi ng CHED, aalamin nila ang katotohanan para may mapanagot at magkaroon ng mga pagbabago para hindi na maulit ang trahedya. Voluntaryong nagtungo ang may-ari ng resort sa NBI kasama ang kanyang abogado at ilang staff. Ayon sa abogado ng resort owner, nag-book sa resort ang basketball team ng Ateneo para sa isang team building. Binubuo raw ito ng mga player at kanilang coaches. Part of the briefing and the engagement or the booking that there will be no photos or videos taken. Base lang po sa kwento ng mga kliyente natin, ano yung na-observe nila before yung insidente nangyari? Ano yung ginagawa ng grupo po? Well, normal team building activity. I've seen some videos and they looked normal, happy. I cannot say that it's an initiation activity or a hazing activity package as team building. I cannot confirm or deny that. Alam daw ng basketball team ng Ateneo ang sitwasyon sa lugar. Bukod daw kasi sa reminder ng resort sa mga possible risk, hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng team building sa nasabing resort ang team ng Ateneo. As far as your plan is concerned, wala kayong pagkukulang? Of course, all the necessary precautions were there. And again, let me reiterate that this is not the first time that the Ateneo men's basketball team stayed in the resort. They've been booking, I think, for the past 3 years na. Lifeguard? Yes, merong lifeguard. In fact, first responder yung lifeguard nung resort. Ayon sa NBI, nagpadala na sila ng task force para imbestigahang mabuti ang lahat ng mga anggulo. Kahit pa raw sinabi ng Aurora Police na wala sila nakitang indikasyon ng foul play. Sabi ng NBI, kung wala mang foul play, hindi nito nasasagot ang tanong kung ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili ay resulta ng kapabayaan sa pagsasagawa ng nasabing training. Sa ilalim ng Article 365 of the Revised Penal Code, ang pagkamatay dahil sa kapabayaan ay isang kriminal na bagay na walang kinalaman sa intensyong makapanakit. Ayon sa NBI, kapag ang aktibidad ay idorganisa at pinahintulutan ng paaralan para sa mga estudyante, ang mga namamahala sa nasabing aktibidad ay may responsibilidad sa pangangalaga sa mga kalahok. Kabilang daw sa mga anggulong titignan ay kung ang panganib ng lokasyon at ang kondisyon ng dagat ay na-assess ng mabuti. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News. Sinampahan ng reklamong tax evasion ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kaugnay po ito sa hindi paghahain ng annual income tax records ni Guo mula 2019 hanggang 2023. Yan daw ay sa kabila ng mga dokumentadong paggastos at iba pang financial transactions. Umaabot daw sa mahigit 1 bilyong piso ang hindi nabayarang buwis kasama ang surcharge at interest. Susubukan namin kunan ng pahayag si Guo na nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong dahil sa kasong qualified human trafficking. Dinagsa ng mga Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng Europe ang pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa Ghent, Belgium. Tampok sa celebration ng ilang aktibidad gaya ng parada ni Philippine Ambassador to Belgium and Luxembourg, Jaime Leda, at ilang kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Brussels. May sayawan, kantahan at Little Miss Kalayaan pageant din. May inihanda ring iba't ibang Pinoy dishes gaya ng sisig, Bicol Express at halo-halo na na-enjoy pati ng mga bisitang dayuhan. Bida naman sa runway ng isang event sa Brussels ang mga hobby at telang Pinoy.
Koleksyon yan ng Philippine-born Belgian fashion designer na si Maxime Edward. Lahat ng couture pieces sa show ginawa o ginamitan ng mga katutubong tela at material mula Kalinga, Antique, Iloilo at Aklan. Ayon kay Maxime, inspirasyon niya sa kanyang mga obra ang pagpapakilala sa mundo ng husay ng mga Pilipino pagdating sa fashion. Ikinatuwa naman niya ng ating embassy roon lalo't ipinagdiriwang ngayong taon ang ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Belgium. Mga kapuso, GMA Network ang kinilalang Television Station of the Year sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026 dahil po sa papel nito sa makatotohanan at responsableng pamamahayag. Kinilala rin si GMA Network anchor at host Atom Araulio bilang TV Broadcaster of the Year. Balitang hatid ni Von Aquino. Pinarangalan bilang Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Ito ay para sa pinakakomprehensibo, mapagkakatiwalaang pagbabalita at paglikha ng GMA Network ng mga dokumentaryo na nagpapakita ng hindi mapapantayang public service, journalistic excellence at national relevance. Through its commitment to truth, public service and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast excellence in the Philippines. Congratulations, GMA Network! Ang parangal tinanggap ni GMA News OIC and concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. This recognition belongs to the thousands of men and women across the Kapuso Network. It also belongs to the millions of Filipinos who turn to GMA in moments of triumphs and in moments of loss. Their trust is a privilege we never take for granted. Dagdag pa ni Seva, lumalakas ang demokrasya kapag may access ang mga mamamayan sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon. Ang parangalan niyang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ng mga mamamahayag ay hindi maihihiwalay sa kalayaan ng ating mga mamamayan. Pinarangalan naman bilang Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atom Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. Pinasalamatan niya ang mga nakatrabaho, ang GMA Network at ang Rotary Club of Manila para sa pagkilala nito sa halaga ng malaya at independent press. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards ay kumikilala sa mga mamamahayag at media institutions na kumakatawan sa makatotohanan at responsableng pamamahayag. I hope we will maintain the kind of level, the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News.